Nakita ko lang din to, no? Sabi, "Be, paano ka magkapikos? Eh, may tarob ka." The audacity, no? Paano ka naging babae? May tarob ka nga! May tarob ka! Ah. Hello mga stories! Welcome back sa isa naman random reaction channel mga stories. Ako pala si Michael. Ito naman, pag-usapan natin itong video na to. No? Tungkol ito sa issue na talagang kailangan natin himayin. No? At ito yung mga kilalaman ng isang post na talagang ni Bitwanas. No? Tungkol kay Lovely Bomoway. Okay? At isang video ni Doc Ron Samaniego na nagkomento at ginawang material para sa content na itsura, katawan at pagkakakilanlan ni Miss Lovely. Mga stories, no, magiging diretso ako sa video na to. No? At hindi ko kailangan magbulag-bulagan para lang sabihin ng mga bagay na pwede nating mapansin ng isang litrato o isang picture niyan. No? Pero may malaking pagkakaiba ang napansin ko sa alam ko. Okay? At mas malaking pagkakaiba ang may opinion ako sa may karapatan akong gawing katotohanan ang haka-haka ko. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? At para malinaw na pagtalakay natin na base sa mga posts at video na to, no, na binahagi sa atin, no, hindi ko aangkin sa personal ko na verify ang lahat ng allegation sa likod ng issue nito. Kaya mga stories, no, bago tayo mag-usga, alamin muna natin ano talaga ang sinabi dito, no. So, mga stories, no, ito sa ito basahin natin sa ito. So, reading the poll, ito, basahin natin, no, ito galing ito kay Bitwanas. I am Paul. I know Lovely personally. I know her story. I know the advocacies she has consistently stood for, and yes, Lovely is biologically female. That is precisely why it is disturbing to watch a content creator, especially someone who presents himself publicly as a doctor, turn another person's body, medical conditions, and identity into maternal for ridicule. Lovely has been subjected to hurtful remarks for a long time because people sometimes mistake for a gay man. Okay, imagine carrying that experience repeatedly only to have someone take one cruel message about you and amplify it before a much larger audience. What bothers the most is the apparent absence or even the most basic act of verification. Did you ask Lovely? Did you verify the allegation before repeating it? Did you fact check what PCOS is before connecting it to ridiculous claims about a woman's genitalia? Okay. Did you consider that the person who photographed you were showing is a real human being who would have to live with whatever your viewers were encouraged to believe about her? A person's body is not content because it's not a punchline. A woman, femininity is not something strangers get to put on trial for entertainment. And if you choose to carry the word dog, no, as part of your public identity, people have every reason to expect a greater degree of care where you speak about health, bodies, and medical conditions. A large following does not turn speculation into fact. I know Lovely, I know the causes she has supported, the things she has spoken for, and the person behind the photograph now being passed around for people to laugh at. She deserves the same dignity that every person deserves, regardless of how she looks, sounds, dresses, or expresses herself. I am reporting a reel and the page The Angry Dog. Not because criticism should be silenced, but because there is a difference between criticism and using an identifiable person's body and alleged genitalia as entertainment.
Before turning another human being into content, very first fact check as think. Before, when the camera turns off and the views stop coming in, the person you made into a punchline still has to live with what you put into the minds of thousands of strangers. Ngayon mga stories na, panoorin natin itong video na to, no? Galing ito kay Doc Ron. No? Tingnan natin. Nakita ko lang din to, no? Sabi, be, paano ka magkapikos? May tarub ka. Sabi, really? Coming from a fellow woman pa taga ba? Fellow woman! May tarub ka nga paano ka naging fellow woman? Sabi, I hope you know how powerful words are. Bading dong ang puta. It is deeply unfortunate that a fellow woman. Fellow woman daw? Paano ka tingnan nga natin tsura mo. Talaga fellow woman ka. Tingnan nga natin tsura mo. Tangina talaga. The audacity, no? Paano ka naging babae? May tarub ka nga! May tarub ka! Paano ka naging babae? May tarub ka, may Dragon Balls ka! Paki-explain nga yung birth certificate mo, paano nangyari yun? Putang ina to mga badingdong motherfuckers na to, no? Totoo lang mga stupid gay-ass Pinoy niggas. Feeling babae ang puta, may tarub ka nga! May etits ka, may Dragon Balls ka pinanganak! Paano ka naging babae? Paano ka naging woman? Putang inang to. Padingdong motherfucker triple B ang puta. Go fuck yourselves in hell, gay ass Pinoy niggas. Okay, so ito talaga ginamit yung tsura yung bilang batayan no. Kini-questionin yung kanyang pakakailan yung pagiging babae, di ba? Well, dito tayo mga stories no at yun. Ngayon mga stories no, dumako tayo sa aking reaksyon at opinion base sa ating topic natin sa video ito. Ma'am, first of all, no, Ma'am Lovely, no, to be honest lang ako sa iyo at magiging real talk ako dito sa show na to. Okay? No offense, pero sa unang tingin ko lang sa base sa video na to, no, parang gay o third gender ka dito, no? Sorry pero real talk lang tayo dito. Dahil sa structure ng katawan, muscles, at saka sa angle ng picture, no? Maaaring sa unang sight, no, sa isang taong walang alam sa background, di ba? Sa background mo, at hindi ka kilala, yun ang unang maalala o iisipin nila. Pero yun ay hanggang dumanas ka lang sa unang tingin o impression. So, yun, isip ko lang. Pero dito ako papasok sa ating logical at ang professional na responsibilidad. Mga stories na tanongin natin sa sarili natin bago tayo musga ng kapwa natin tao. Bago tayo mag-post ng mahabang mura o manira ng dignidad ng kapwa. Nag-research na ba tayo nun? O nag-research ba tayo? Mag-research kasi tayo bago tayo manghusga ng kapwa nating tao. Mapababae man yan, o lalaki, gay, o lesbian. Kasi dahil walang kwentang pag-assume o pag-judge agad, nakakasakit tayo ng tao. Unang-una, ang responsibilidad ay isang napakakilalang if ever Dr. Manyaw, I think physical therapy yan. Sa social media. Mataas ang expectations sa inyo sa mga tao. Pagdating sa mga ethics, sexuality, or else, di ba? Pero kung, ito yung pagdating sa knowledge of human anatomy of PCOS o polycystic ovary syndrome, ay isang totoong medical condition na nakaka-apekto ng hormone levels ng mga biological women at pagkakaroon ng masculine features, hypertrichosis o muscle mass o maaring epekto ng hormones, athleticism o genetics. Pag sabing may na tarog ka, may Dragon Balls ka, at ang pagmumura ng badingdong o stupid gay na wala namang kapatiran o fact-checking sa totoong identified,
na tao ay hindi alam ng isang respetadong doktor. Hindi ito professional, itong professional PT na yan, di ba? Ito ay cyber B-word at bastos na pananalita na ginagamit para lang makuha ng views o clout. Pangalawa, yung paggawa ng katawan ng iba bilang content. Ang katawan ng isang tao ay hindi punchline. Ang mga babae ay may iba't ibang hugis, laki, at kaanyuan. Hindi lahat ng biological woman ay pasok sa petite o stereotype typical feminine look na gusto ng mga tao ng social media. Ang isang athlete o isang babaeng may muscles o may magandang curves ay babae pa rin. Ang pagsampal sa kanya ng panliran ang mga slurs dahil lang hindi siya mukhang traditional na babae sa paningin mo ay isang malinaw na halimbawa na flawed beauty standards sa ating lipunan. Pangatlo, ano pa ito? Respect and dignity. Malinaw na lang sa kay Miss Lovely, no? Na may respeto rin sa LGBTQIA+ community at nilinaw niya ang kanyang panig na may dignidad, pero isipin niyo ang impact nito sa kanyang mental health. Isang tao na nagtatrabaho at nagsisikap na talagang ang kanyang insecurities, pagtatawanan at mumurahin lang ng mga tao, di man lang nag-abala ng mga search o magtanong bago mag-record ng video. Mga stories, so ang aking take ko dito. Isang malaking aral ito para sa lahat ng content creators at users sa internet. Una, maaari sa unang tingin ay magkaroon tayo ng sariling impression o palagay, tanggap natin yon. Pero ang impression ay hindi dapat ginawang dahilan para manira, magmura, o mag-spread ng misinformation. Pangalawa, mag-research muna tayo bago tayo mangisda. Napakadaling mag-research o mag-search sa Google o mag-verify ng mga detalye bago magsalita sa harap ng camera. Ang cyber B-word ay may matagsik ng epekto. Kapag in-off mo yung camera at tapos na yung rendering yung video, ang ginawa mong punchline ay patuloy na magdurusa ng mga maling isipan na itinanim nyo sa inyong audience. Respect people, fact-check everything, at huwag gawing laruan ang dignidad ng kapwa-tao para lang sa mga views. Pero mga stories, ano opinion sa issue to itong topic na to? Dapat pa magkaroon ng matagsik na sanction o cybercrime case sa mga content creators na gumagamit ng body shaming, ang mga slurs sa kanilang mga video? O sa tingin mo, paano dapat harapin ang lipunan ng mga may mahihigpit at maling beauty standards na binabato sa mga kababaihan ngayon? So, comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, flanky, and straightforward commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Ang Be Part of Stories membership plan, the Protocol Stories Museum plan, for the shows, 39 pesos a month, early videos, rest from the rendering video, okay? Walang alitan dito, okay? Meron din tayo 159 a month, at saka 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos para sa mga ka-stories membership ko. As always, mga stories, thank you, and have a good never Bye.